inedit ko yun po. Karamihan sa inyo, popular sa inyo, itong Romans chapter 12, lalo tigit yung dalawang unang verses. Dahil sa mundo ng Kristyanismo, isa yan sa mga, sabi natin, cornerstone of faith, yung 2 verses na yan. Ngayon pa man, walang kamatayan ko yung mga talatang yan, at muling babasahin ko sa inyo, at bigyan natin ng diwa. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Wow. Ang habag ng Diyos ay masagana. Amen. Ito yung isang verse na si Pablo ay nakikiusap. Wala kong maalalang ibang mga verse na talagang parang ang bigat ng kanyang pakiusap sa mga kapatiran kanyang sinulatan. So, dahil ito ay isang pakiusap, mga kapatid, napakahalaga nito. Sabi niya, sa ibang salin nga namamanhik, hindi na pala. Ako ay namamanhik, hindi basta pakiusap, kundi higit pa sa pakiusap. Ialay ninyo ang inyong sarili lang, handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Tatlong requirement sa paghandog natin sa ating mga sarili sa Panginoon. Dapat buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Kaya huwag kayong sasamba na papatay-patay. Dahil kung tayo ay maghandog natin sarili, ipakita natin sa Diyos na tayo po ay masigla, masaya, at pinaghandaan natin ito. Saan ka makakita ng mga players, mga sports people na pag sumalang na sa kanilang games ay mga tamlay? Yang mga yan, mapapagalitan ng trainer nila yan. Or mailalabas yan sa laro. Dahil kailangan pag may ginagawa tayong activity para maging satisfactory ang ating performance, dapat buhay tayo, alive. Amen. Pagsamba sa ating Panginoon, ang mga baguhan lamang at mga hilaw na mananampalataya ang hindi kayang sumamba na may kagalakan sa Diyos. Pero sa mga tunay na mananampalataya, hinihintay nila yan. Excited sila para gawin yan. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Buhay, banal, at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sinisikap natin, sinisigurado natin na ang Diyos ay matuwa sa ating mga ginagawa. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa ating Panginoon. Sa mga baguhan, o di kayo sa mga hindi pa nakakaalam, paano ko sambahin ang Diyos? Ito. Dahil, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabihin ko sa inyo, ang tunay na pagsamba na hinahanap ng Diyos ay nanggagaling lamang sa mga taong naihandog na ang kanilang mga sarili sa Diyos. Alam niyo ba na kahit sino ay pwedeng purihin ang Diyos? Depende sa kanyang karanasan sa Diyos yan. Pero hindi lahat na nagpupuri sa Diyos ay sumasamba sa Diyos. Iba po ang usapang pagsamba. Mayroon pong qualification ng isang tao para makasamba sa ating Panginoon. And again, I will bring you back, mga kapatid, dito. Pag nagawa na ito ng isang tao, yung verse 1, then, pwede na siyang sumamba sa ating Panginoon. Dahil ang sabi po rito, ito yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ang pagbibigay ng ating sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hanggat hindi nagagawa ng isang taong yan, hindi siya pwedeng makapagbigay ng tamang pagsamba na hinahanap ng ating Panginoon. Hindi lahat ng kumakanta ng
pang-awit para sa Panginoon ay nakakasamba. Hindi lahat ng mga pumapalakpak ay sumasamba. Hindi lahat ng mga tumatalon ay sa panahon ng pagpupuri ay sumasamba. Dahil ang tunay na pagsamba ay nanggagaling sa mga taong inihandog ang kanilang sariling buhay, banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya ang taong makasalanan ay hindi pwedeng magbigay ng pagsamba sa Diyos dahil hindi siya kalugod-lugod sa Panginoon. So worship can only come from people who are worthy to give that sa ating Diyos, mga kapatid. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Huwag nating obligahin ang sarili natin na gumaya sa mga uso ng sanlibutan, lalo tigit sa mga uso na compromising sa ating pananampalataya. Yes, mayroong mga uso na hindi naman nakakasira ng pananampalataya. Pero pag mga uso na ito ay talagang obvious na mga worldly, huwag mong obligahin ang sarili mo. Dahil sa bandang huli, hindi po tayo nagpapasikat sa mga tao, kundi tayo po ay nagbibigay ng lugod sa Diyos, mga kapatid. Our utmost purpose sa buhay ay para maluwalhati ang Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Hindi po tayo ginawa ng Diyos dito, mga kapatid, para magbigay lugod sa tao, para purihin ang ating kapwa-tao. Hindi po yan. Napakababang layunin yan. Ang pinakamataas na layunin ng ating buhay ay para bigyan ng katuwaan ang nagbigay sa atin ng buhay, mga kapatid. To the glory of God. Kaya huwag tayong gaya ng gaya sa mga takbo ng sanlibutan ito. Dahil alam nyo ba, kung tayo ay makikitakbo o aayon sa takbo ng mundong ito, alam nyo kung ano ang tinatakbo ng mundong ito? Papunta ito sa kapahamakan. Amen. Tapos makikigaya tayo doon, makikitakbo din tayo. Ang dulo nito ay kapahamakan. Mag-iba tayo, ang sabi ni Pablo, mga kapatid. Mag-iba tayo at magbago ng isip. Upang mapatindi nyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Gusto nyo bang malaman kung ano talaga ang plano ng Diyos sa buhay ninyo? Mag-iba kayo at magbago ng isip. Hindi mo pwedeng malaman ang plano sa iyo ng Diyos hanggat mananatili ka sa isip na iyong kinagisnan. Lalo tigit ang kinalakhan mong kaisipan ay kaisipan ng makasanglibutan at pangkaraniwang tao. Pero pag gusto mo talagang malaman kung ano ang plano sa iyo ng Diyos, dito ka mag-uumpisa sa verse 1, and then susunod mo itong verse 2. Mag-iba ka. Kaya nga sabi niya ni Pablo, huwag kang aayon sa takbo ng sanlibutan, mag-iba ka. Kaya ang mga tunay na mananampalataya, ang mga taong nag-iba na ng landas, mga kapatid, hindi na sila sumusunod doon sa landas ng mga maluwang na lansangan. Maraming nagsisipasok doon, ngunit yun ay papunta po sa kapahamakan. Alam nyo, mayroong isang klaseng control eh. Yung uso ay isang control din. Amen. Ano bang usong damit ngayon? Mga babae, kasi kayong mahilig yan sa uso-uso na yun. Ano bang usong damit ngayon? Hindi rin nyo alam. Kasi okay lang naman ang pinupunta natin. Kung ano yung kasya sa pera natin at pagsunatan natin, okay na sa atin yun. Kaya hindi lang yan okay yan. Amen. Sasabihin nila, galing sa okay yung binili mo. Bakit? Mayroon ka bang ganito? International brand ito. Hong Kong. Yun, local. Ano bang gusto mo? Kasi makabili ito. Huwag mong obligahin ang sarili.
Wala kang pananagutan, mga kapatid. Para sa mga passion forecaster na yan. Mga trendsetter. Signature. Ay, nako. At meron pa akong habang ako nagpupulay-pulay kagabi. Alam nyo ba na kinukondisyon ng ating mga isipan palagi? May mga, actually merong social conditioning palagi na ginagawa. Lahat, araw-araw yan, lalo tingin yung nanonood ng mga television, ng mga media, mga kapatid. Ikaw, minsan nga, sino ba yung sinabihan? Kasi yung mga anak daw, yung mga anak na, minsan, yung mga anak na lumaki sa ganito, ang hirap pakainin. Sino yung may anak na mahirap pakainin? Ng kanin, sa kaulam. Mayroong ganon. Pero tingnan mo, dalhin mo sa mall, dalhin mo sa fast food. Kahit hindi yan gutom, kakain yan. Kaya sabi ko, mayroong technique dyan kako. Psychological lang. Bumili ka doon sa fast food. Huwag natin banggitin, naka-video tayo. Bahala na kayo ng fast food. Ngayon, itago mo yan yung lalagyan ng pagkain. Tuwing magpapakain ka, dyan mo ilagay. Kasi pag makita niya, ay, kakain ako. Nakondisyon ang isip niya doon. Kaya makakatulong yan. Maniwala kayo sa akin. Pag oras na ng pagkain, lumabas ka ng konti. Ay, lagyan mo na ng kanin yung sa kaulam. Kahit prito yan. Tapos kunyari, galing ka sa labas, dumating ka, dala-dala mo. Oh, anak, mayroon akong dala sa'yo, galing sa ganito. Yes. Di ba, ganun, tuwa sila. Makita lang nila yung kahon, yung tatak, tuwa na sila. Nakondisyon ang utak nila eh. Kakain yan. Subukan nyo nga. Sabihin nyo sa akin kung effective. Pupunta sa mga mall, sa mga fast food, kahit yung 50 pesos, tuwang-tuwa na yung mga batang yan. Basta't kumain lamang sila doon sa loob. So why not? Hindi natin gamitin na yung medyo dayain natin sila ng konti. Kahit nga mga malalaki, dahil sa kapapanood natin, nanonood ng palabas, kahit balita, ilang beses yan magpa-plus. Conditioning yun eh. Nagbabayad sila ng 100,000 para lang i-condition ang isipan ng mga nanonood. Kahit nga kayo kahit malaki na tayo, pag may dumating sa atin, mayroong dalang-dalang ganyan, natutuwa agad tayo. Reaction natin yan sa conditioning sa atin. Hello? Kahit kakakain lang natin, parang takaw na takaw tayong kainin. Tama ba? Yung mga company na yan, yung malalaking company, may mga psychologists yan. May mga scientists dyan na kinukonsulta para sa mga products nila at paano nila ito i-sell. Mga professionals at tumatrabaho niyan. Ang advertisement nila, hindi yan gawa ng mga pipitsokin. May mga professional na gumagawa niyan at may mga consultant yan kung paano magiging kaakit-akit yan at makondisyon, makumbinsi ang kaisipan ng mga nanonood. Diba? Alala ko, kagabi, ito sa bahay, kumuha ko ng doon, chocolate, maliit na chocolate. Tapos naisip ko, pati yung chocolate na yan, kinondisyon tayo niyan. Kaya nga nanonood, anong chocolate ang alam ninyo? Anong chocolate ang alam ninyo? Kasi ito ang naranasan ko. Ako mahilig din ako sa chocolate. Pero hinahanap ko yung chocolate na hindi nakakasira. Kasi may chocolate na nakakasira dahil mas lamang ang asukal. Flavored lang siya. Kaya mas gusto ko pa nga yung black chocolate na yung black chocolate talaga. Kahit mapait siya, mas gusto ko yung lasa. Tama ba yun? Black chocolate? Dark, yun, dark. Hindi black. Dark chocolate. Gusto ko yun, hinahanap ko yun. Mahal nga lang. Minsan, punta ko dyan sa grocery,
Nakita ko yun doon sa section ng mga pangsangkap sa pagkain. Mayroong chocolate doon, mura lang, 100 plus, isang bar, ang laki na. Kaya kumpara mo doon sa maliliit na ganyan, tapos 100 ang, ay hindi, sobra pa eh, mahal eh. Minsan napapaibig ako, pero ang presyo nakakawalang gana. Kita ko doon, malaking bar, medyo makapal. O ito, tuwang-tuwa ako, pinili ko ngayon, chocolate ito, inuwi ko sa bahay. Expected ko, yung mga kasama ko sa bahay, matuwa din sila. Nung matikman nila, tumikim lang, hindi na inubos. Ako rin ang umubos. Alam niyo kung bakit? Anong diferensya? Hindi siya kasing tamis ng chocolate na kinasanayan. Kasi pagluto siya eh. Oh, hindi naman siya tabliya. Magandang package niya. Bibili dyan sa supermarket. Pero mas gusto ko siya dahil hindi siya matamis masyado. Pero hindi yan papatulan ng mga sanay sa matamis na chocolate. Dahil ang hinahanap nila, hindi yung lasa ng chocolate, yung tamis. Kita mo? Conditioning lang yun. Ngayon, anong relation yan sa ating lesson? Mag-chocolate tayo? Hindi. Ang ibig kong sabihin, tayo may kinalakhang mga bagay na kinasanayan dito. Kaya ang sabi ni Pablo, mag-iba kayo. Alam niyo kung ano ang saan nahihirapan yung mga taong gustong maglingkod sa Diyos, pero hindi basta-basta makapaglingkod sa Panginoon dahil mayroong silang kinasanayan na mahirap baguhin. Kaya nga, kailangan natin ang tulong ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu para magawa natin ang gusto ng Panginoon. Dahil kung sa sarili lamang natin, ang hirap baguhin niya. Kaya mapalad kayo na mga lumaki na sa pananampalataya, ang conditioning ninyo ay mga bagay na espiritual. Kaya lang, minsan, kahit yung mga lumalaki sa pananampalataya, ay dumarating din sila sa punto ng kanilang pagiging explorer. Adventurism. Gusto nilang maranasan kung ano ang pakiramdam noong buhay ng mga hindi mananampalataya. Kaya ang sabi ng isang anak sa kanyang tatay, "Tay, ibigay mo na sa akin yung aking bahagi at gusto kong maglakbay sa ibang lugar." Gusto niyang maranasan ang buhay na malayo sa kanyang tatay. Ang kanyang tatay, pinayagan siya, "Sige, bahala ka dyan." At siya po ay nag-explore sa panibagong daigdig na mga hindi mananampalataya hanggang sa kanyang gastusin ng kanyang pera ay nahanap niya ang isang klase ng kaligayahan. Ngunit nalaspag ang kanyang pera at hanggang sa huli, doon siya sa babuyan pinulot, hindi sa kangkungan. At doon niya naisip, mas maganda ang buhay ko sa piling ng Ama. Kaya babalik ako roon kahit hindi niya ako kilalaning hanap, kahit ako'y alipin na lamang dahil mas maganda ang buhay doon. Praise God! Hallelujah! Ganyan pa lang, balikan natin mga kapatid. Karamihan sa atin, lumaki tayo sa mga pamamaraan ng pamumuhay na akala natin yun yung normal. Normal lang mag-inuman ng alak. Normal lang magsisigarilyo. Na-normalize sa atin yan psychologically. Para bang pag hindi mo ginagawa yan, hindi ka normal. Amen? Dahil katulad ng pagsisigarilyo, ang lahat na, ngayon wala nang advertisement ng sigarilyo sa, sa television. Pinagbawal na yon. Wala na ba? Wala na. O, pinagbawal na yan. Kahit ang alak, wala na rin. Mga posters na lang nandiyan. O, anong ginagamit na mga, pero sa internet, meron pa rin. Meron ba? Parang wala na rin. Sinong ginagamit ng mga tao doon? Babae at lalaki, mga macho, mga sexy, na ang kinukondisyon doon, pag ikaw ay naghihitit ng ganyan, ang pugi mo tingnan. Tapos sasakay sa mamahaling kotse, lalapitan ng mga babae. Kaya ito naman si Pugi, nakumbinsi ang kanyang subliminal subliminal conditioning. Nakumbinsi yung kanyang part na yon. Susubukan niya ngayon. At habang siya naghihit-hit, feeling niyang puging-pugi siya. Ang problema, walang babaeng lumalapit. At walang kutseng maganda. Kaya, doon sa kanto, patayo tayo, nakahubad.
labas kilikili. Naghihintay na may lalapit na babae. Babaeng aso. So, para bang sinabi, boy, maligo ka, parehas na tayo. Ano nag-influensya sa kanya? Yung sarap ba ng kanyang hinihitin? Hindi naman masarap yun. Yung una nga niyang karanasan isang hit-hit pa lang, grabe ubo ang inabot. Pero pinipilit niya, bakit? Nakumbinsi na kanyang sublime kanyang kaisipan tungkol sa mga bagay na yun. Tapos, ito naman, alak. Panayad. Whiskey. Panayad. Para bang ang pugi-pugi ba't nakaporma ng gano'n? Tapos ngayon, ang obserbasyon ko nga ikita ko sa mga poster, pabata ng pabata ang mga models. Samantalang nung una, dapat mga siya, mature. Pero ngayon, ginagamit nila mga batang modelo. Kaya asahan natin na mas maraming kabataan ngayon ang mai-involve dyan. Magpasalamat kayo sa Diyos kung ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa buhay na ninyo dahil hindi na kayo mabibiktima niyan. Dahil hindi po magandang iinumin yan. Marami nang nasira dyan. Amen? Pero yung mga model na nandoon, mga nakaganyan, pormadong-pormado, naka-Amerikana, coat, ganyan, tapos parang napaka-dissenting tingnan. Tingnan natin pag malasing yan. Kung sana nakalagay ang coat niyan. Di ba, ang pugi ng dating. Hindi naman ginagawa doon sa advertisement nila, ng mga laspat yung mga nandun habang nag-iinuman. Hindi na gagawin yan. Dahil hindi kakagatin ng tao yung product nila. Dahil ang pinapakita nila nakakasira. Pero hindi. Reverse psychology. Ang pinapakita nila nakaka-pugi. Pogi points. At mamaya-maya, katulad ng sigarilyo, mayroon na namang lalapit ng mga chicks na parang nagpapaamoy. Ang totoo niyan, pag lasing na ang tao, lahat ay maganda. Kaya huwag tataka kami sa ano ba nangyari sa taong yan? Walang ka-choice. Lasing na nangyari yan. Ang pogi niya. Itong babae na naghanap ng pogi, sinamantala niya ngayon. Habang lasing. Dahil ang paningin, lahat ay maganda. Nung magising, yan na. Ha? Mag-iba, magbago. Pero purihin ang ating Panginoon nung ikaw ay naging mananampalataya at nagdesisyon ka na mag-iba ng kaisipan, magbago ng kaisipan. Doon mo ngayon na-appreciate, nalaman mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi pala yan ang plano ng Diyos sa akin. May mas maganda palang plano ang Diyos sa akin. Purihin ang ating Panginoon. Natutuwa ako mga kapatid makinig. Mga kasama natin mga pastor, mga manggagawa. Hallelujah. Kung pakinggan mo, hindi ka makapaniwala. Ito pala'y dati mga adik, mga manginginom. Hindi ka makapaniwala. Kitang-kita mo, biyaya at kapangyarihan ng Panginoon ng isang taong patapon. Ngayon ay ginagamit ng Diyos mga kapatid na nagiging pagpapala sa marami. Ang tao na pinagmalupitan mga kapatid ng diablo at gustong sirain, gustong ilugmok mga kapatid, gustong ipahamak. Praise God at natubos ng ating Panginoon. At ngayon nakikita mo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, hindi ka makapaniwala. Bakit? Nalaman na niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ang tao
taong makasalanan, sabi ko sa inyo, hindi niya pwedeng malaman ang plano ng Diyos sa kanya. Ang isip niya ay nakukulapulan ng mga bagay na makasanglibutan at hindi maka-Diyos. Pero yung mga tao na tinanggap niya ang challenge, ang hamon, mga kapatid, mag-iba kayo, magbago na ng isip. Ngayon, ang tanong naman, ano naman ang mahihita ko dyan? Kung tatanggapin ko yung hamon na yan ni Apostol Pablo, na magbago o mag-iba at magbago ng isip, yan po ang kasunod na bahagi ng pagtatapos ng aking mensahe. Ano ang mga bunga ng bagong kaisipan? Yan ang title ng aking message, mga bunga ng bagong kaisipan. Una, pag nagdesisyon ka at sumunod sa challenge na yan, maraming mga challenge. Ano ba ang bagong challenge ngayon? Yung mga kwan dyan, mga mahilig mag-internet. Anong bagong challenge ngayon? Salamat at wala nang may alam. Nahiya lang kasi magsabi. Nung minsan, challenge, i-post mo lahat ng iyong mga anak. Nakita ko yung isang kapatiran, pinost din lahat ng kanyang mga anak. Delikado yun. Mabudol-budol ka dyan. Ano bang pakialam nila? Bakit kailangan i-post lahat ng anak mo, ng mga kamag-anak mo? May tatrabaho sa likod niya. Budol-budol yan. Ingat kayo dyan. Ang taong nagbago na ang kanyang isip ay bahagi na ng katawan ng ating Panginoon. Yes. Dati bahagi siya ng lipunan ito, pero pag siya ay magdesisyon na, bahagi na ng katawan ng ating Panginoon. Kayo bagong baptize, dapat ninyong malaman yan, bahagi na kayo ng katawan ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, kaisa na kayo ng mga mananampalataya. Hindi na kayo dating wala sa ayos ang pananampalataya. Ngayon nasa tamang pananampalataya na kayo. May kanya-kanya na tayong gampanin. No? Brother Kim, Brother Moises, may kanya-kanya tayong gampanin. Sa sanglibutan, may kanya-kanya tayong linya, kung ano mga linya natin. Pero pagdating sa gawain ng ating Panginoon, dapat mayroon na tayong gampanin. Hahanapin na ninyan, aalamin na ninyan, saan kaya ako banda. Dito may mga tumayo kanina, may mga umawit. Hindi kagad yan nung sila'y ma-convert, ay tumayo agad sila dito para maging mang-awit. Pero in the process of time, ay unti-unti nakita nila ang kaloob sa kanila ng Panginoon, ang kakayanan nila kung saan sila pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Ganon din yung mga manunugtog dito. So marami pong nagdi-desire ng ganyan. Pagpaguhan, itong drum set, daming gusto niyan. Ang daming gustong maging drummer. Magsimula muna kayo sa pag-igib ng tubig sa drum. Oo. Ngayon, pray kayo sa Panginoon. Lord, gusto ko maging drummer. Kasi kailangan palitan na yung mga drummer natin dyan eh. Naumay na yung drum set sa kanila. Gusto nila magbigay, mag-iba na naman ang linya. Si RJ, mapupunta na yan doon sa Riyaya. Kailangan ng panibago. Kailangan din natin ng bagong drum set. Sa likod may drum ng tubig doon. Doon kayo mag-umpisa. Yung mga ganyan. Ako nanalangin ako sa Panginoon. Nung baguhan ako, gusto ko talaga gitara. At pray ako, Lord, gusto kong matutong mag-gitara. Natuto ako mag-gitara. Natuto akong mag-bass guitar. Kunting kaalaman sa drum set, mga kapatid. Yung keyboard at gustong-gusto ko. Kaya lang parang hindi ko na masyado na napagtuunan. Napunta na ako sa gawain, kaya hindi na ako masyado na sa keyboard.
May mga kanya-kanya tayong gampanin. Diyan po sa Bible, makikita ninyo sa Roma 12, sa 1 hanggang 8, mayroong iba't ibang ano dyan. Hindi na, dati, mga makamundong gawain ang kinasanayan natin. Ha? Pero ngayon, dapat mayroon tayong gampanin din dito sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Ito, sabi dyan, hello? Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos o pangangaral ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito. Hindi ba sa inyo, maaaring yan ang linya ninyo. Kayo ay mangaral ng salita ng Diyos. Sino ang gustong maging mangangaral ng salita ng Diyos? Wala pala. Sabi nila, mahirap yan, pastor. Okay. So, maaaring ang iniisip niyo yung katulad ng ginagawa namin. Preaching talagang style. Pero alam niyo ba, lahat ng mananampalataya ay hindi po excuse na magbahagi ng salita ng Diyos. Iba nga lang ang format, iba lang ang style. Maaaring simple lang. Ay, katulad niya, natutuwa ako habang iniisip ko. Itong bagong bautismo na dalawa, yan lang ba dalawa ang kaklase mo, Jericho? Sino dyan? Ha? Siena. Tapos si Siena, nadala din niya si Cheska. Kita mo? Si Jericho, hindi mo naman mapapatayo dito, hindi mo tumatayo yan dito. Parang, wala eh, pasimple-simple lang. Pero ibig sabihin, mayroong kakayanan, kahit sa simpleng pananalita, pag-iimbita lang ng tao, nakakadala sa ating Panginoon. Dahil hindi tayo excuse lahat yan. Kailangan magbunga tayo. Isa yan sa layunin sa atin ng Panginoon. Kaya nga, gumagawa ng mga program ng church, katulad niya, sa Sabado, binalik na. Dati nang ginagawa yan. Kaya lang, nagkaroon ng pandemic. So, ngayon lang binabalik, mag-start ulit para sa ating mga evangelistic efforts. Sa January, mayroon akong plano para dyan. Mas malaking plano para may opportunity tayo na magdala ng maraming tao sa ating Panginoon. Total naman, presentable na itong lugar natin. Disco! Diskuhan natin, pero gawin natin sa bahan. Amen? Diba? Wala nang disco ngayon. Lipas na yun. Kung maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung magbigay ng buong kaya. Kung mamuno ng buong sikap. Kung magkawang gawa, gawin ito na may kagalakan. Yun. Meron tayong pwedeng gampanan. Hindi natin pwedeng excuse sa ating sarili dahil bahagi na tayo ng katawan. Ang katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi at bawat bahagi ay may gampanin. Kaya lahat kayong mga mananampalataya, huwag kayong uupo-upo dyan. Mayroon tayong gampanin. Amen? Sabi ko doon sa isang kapatiran kahapon, nakita ko doon, naispatan ko, nagmamap doon sa CR. Sabi ko, dyan nagsisimula lahat yan. Amen. Marami pong mga mahilig maglinis ng CR na ginamit ng Panginoon para maglinis ng buhay ng tao. Nagsisimula yan sa CR. Hindi, tinitingnan ng Panginoon, anong Panginoon dyan, yung pagkukusa mo. Yung talagang gusto mong maging kasangkapan sa anumang maliliit na bagay. Sabi na, ano yan? Nakakadown sa aking personality yan, arte mo. Diyan ko susubukin ng Diyos, diyan titingnan ng Panginoon puso mo eh. Salamat dito sa nagpintura dito. Sa kay Brother Isabel, nagtiyaga talaga na kahit wala siyang kasama rito, sige, matapos yung magpipintura niya. So kita mo, yung gawa ang maliliit ng iba ay marami ang nakikinabang. Kung wala tayong gagawin dito sa karyan, ang purpose natin dito, wala tayong pakinabang. Mag-umpisa ka sa mga maliliit. Dahil hindi naman pwedeng i-assign ka agad para mag-preach dito. Dadaan ka pa sa yung process. Amen. Inaranasan. Ay nako, ilang taon akong taga-igit. Hanggang ngayon.
Doon sa mga worker ako sa Manila, ako taga-igwig. Ilang worker, ilang mga babaeng worker na nandoon. Hindi man mag-iigwig yun. Gaabang ka, makakatulog kami mga alas 3 na, alas 4, dahil ang hirap ng tubig doon sa lugar namin. Nagka-jumper lang doon sa gripo, hinihintay pagdaloy ng tubig, aabangan namin yun na pwede na kami magsahod. Kung walang patak doon, iikot kami doon kung saan makakuha kami ng tubig. Tiyaga, doon nakikita ng Diyos, ang tao ito hindi umaayaw eh. Pwede ito. Amen! Amen! Praise God! Siguradong sa linggo nito, linis na linis yung siya. Diba? Kaysa naman yung gagamit ng siya, tapos tatalikuran lang, walang iniwan sa langaw. Pagkatapos umipot, sabay hilipan. Tinitingnan ng Diyos ang ating pagkatao. Amen. Kaya ba natin bumaba? Dahil ang mga lingkod ng Diyos ay mga taong mapagpakumbaba. A broken and a contrite heart. Yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Walang lugar dito mapagmataas. Dahil ang Diyos na dakila ay bumaba sa level natin, mga kapatid. At naging masunurin hanggang kamatayan bago po siya tumanggap ng kaluwalhatian. Bago kakilalanin ng Diyos. Bago maging... Hallelujah. Amen. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong mga sarili. Amen. Mag-maintain tayo ng low profile, mababang kalooban, mga kapatid. Huwag nating asamin na tayo ay magiging mga santo papa. Okay na yung papa na lang tayo sa bahay. Praise God. Amen? Huwag nating asamin na tayo ay ituring ng mga banal na tao at makapangyarihan at baka masupla tayo ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi nga ng ating Superintendent, Pastor Budigas, walang natatalo sa nagpapakumbaba. Samantalang ang mayayabang ay pwedeng mapahiya. Amen. Huwag kayong magmataas. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So, bagong kaisipan, hindi na yung self-importance, kundi marunong nang magpahalaga sa iba, mga kapatid. Amen? Bagong kaisipan, huwag kayong magmataas, kundi makisama kayo sa mga nakakababa sa inyo. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Diyos ng kaluwalhatian, gumawa ng langit at ng lupa, nagkatawang tao, nakilibel sa atin. Wow! Pagkatapos tayo, ayaw nating bumaba sa ating kinalalagyan, mga kapatid. Higit pa ba tayo sa ating Panginoon? Siya na ngayon nagpakita ng magandang halimbawa. Pilipos 2, 5 hanggang 8. Tingnan ninyo ang bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ito at nag-anyo siyang tao, kumuha ng katawan bilang alipin at nagpakababa, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Kaya naman siya itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan ng higit sa lahat ng mga pangalan. Ang taong mapagpakumbaba ay itataas din ng Diyos, mga kapatid. Pero ang taong yan ay hindi pagyayabang, kundi patuloy niyang luluwalhatiin ng Diyos. Dahil sa kanyang kaisipan, hindi ako karapat-dapat, pero minarapat ako ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag ninyong ipalagay na kayo ay napakarunong. Ang sabi nga sa aklat, mga kapatid, ng Pahayag 3, don't consider yourself as wise. Don't look at yourself as so wise. Sa halip
pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Amen. Praise God. May nagawa na ba tayo? Masukat natin ipagmayabang. At yung bang, kung mayroon man tayong nagawa, sapat na ba yun para may pagmayabang? Wala pa rin. Dahil hindi natin magawa yun kung hindi dahil sa tulong ng ating Panginoon, mga kapatid, sa karunungan na nanggagaling sa ating Diyos. Wala tayo talagang pwedeng dahilan para magmayabang. Kaya ang sabi ni Pablo, kung sino mang gustong magmayabang, sino ang dapat ipagmayabang? Ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God! Kaya pag sinabi sa iyo, ang galing mong umawit, purihin ang Diyos. Yan ang magandang sabi. Amen. Purihin ang Diyos. Ang galing ng performance mo kanina. Ganyan agad. Huwag yung ako pa. Pero sa totoo niyan, hindi ako nakapag-practice. Hindi ako masyadong nakamay kasi walang time yung mga musician. Kaya parang ako nga, siwa kanina. Aba, nagsimple pa. Makatok ka nga ng isa. Hindi naman. Okay. Kaya agad daw. Kasi minsan parang namumuo sa lalamunan natin, nabibless tayo, nabibless sa atin, hindi tayo naka-response, mga kapatid. Diba? Ganyan na niya. Hallelujah. Maging tunay ang inyong pag-ibig, mga bagong isipan. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Amen. Maging tunay ang inyong pag-ibig. So mayroong hindi tunay na pag-ibig. Paimbabaw, pakitang tao, mga kapatid. Sabi nga doon sa aklat ng unang Korinto 13, ang sabi doon, kahit man ibigay ko ang lahat kong kayamanan, pati ang katawan ko ay susunugin, ngunit wala kong pag-ibig, walang kabuluhan. Maisip-isip mo, mayroon bang pwedeng gumawa doon? Pati katawan ay susunugin, pero walang pag-ibig. No, yan po ay isang extreme na situation na binibigay ng author, mga kapatid, sa importansya ng pag-ibig. Pag ikaw ay binago na ang kaisipan, dapat tanggapin mo yan dito sa loob. Tayo ay magkakapatid sa ating Panginoon. Praise God. At ang dapat mamagitan sa atin ay ang pag-ibig na makadiyos, mga kapatid. Amen. Magdala kayo dahil sa inyong pag-asa. Ito yung mga bunga ng bagong kaisipan. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging kung ano man ang dinadanas, daanin sa panalangin. Pero pag may problema minsan, talagang tayo ay normal na sa tao yan. Ano pang nangyayari sa akin? May temptation talaga na tayo magreklamo. Pero nangyayari naman yun, normal naman yun. Ang Diyos naman ay naunawaan tayo. Bumawi lang tayo. Hindi tayong tawad. Lord, pasensya na po. Pag sama talaga ng loob ko yun na. Ayun, ganito na ito. Uy, natakot po talaga, please. Tumulong kayo sa mga nangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. So yung pagtulong, nandoon na. Hindi yung, kung mayroong ang kinasanayan ay palaging gustong tulungan, magbago kayo. Sinabi ko nung linggo, yung tao na nagpapaawa palagi at gustong siya itutulungan, hindi uunlad ang buhay. Pero yung mga tao na gusto palaging makatulong, masdan mo yan. Unti-unti umuunlad ang buhay niyan, mga kapatid. Pero yung palaging gusto siyang tumatanggap, siya palaging kinakaawaan, habang buhay na nakakaawa yan. Amen. Pagbabago lang ng kaisipan yan. Naranasan ko yan. At talagang hinamon ko ang sarili ko.
Pinahiya ko ang sarili ko para makalaya dyan, mga kapatid. Sabi ko, gusto ko ako ang nagbibigay. Hindi yung ako ang binibigyan. Huwag kayong manghihingi sa akin. Nagbibigay ako kung kaya ko lang. Amen? Pero ito, mag-ingat tayo dito. Yung ibukas natin palagi ang pinto natin sa pag-ibang lugar. Kung kakilala natin, okay. Pero pag hindi, ingat tayo. Baka mamaya mapasama tayo. Okay? Ano lang yan, open house ang tawag niyan. Ibig sabihin, kung may darating, hindi bukas tayo para sa mga niyan. Makigalak sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. Ibig sabihin, pagbago ng isipan, mananampalatayang kaisipan na tayo po ay nakikiramay. Marunong tayong makiramay. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Hanggat maaari. Pinag-isipan ko ito ng konti. Bakit hanggat maaari? Bakit hindi absolute ang utos na makisama kayo mabuti sa lahat ng tao? Bakit mayroong pasubali ng konti hanggat maaari? Dahil may mga tao na kahit pakisamahan mo, ayaw makisama ng mabuti. Pero ang sabi diyan, hanggat maaari, ibig sabihin, gawin natin sa panig natin na hanggat maaari ay maging kasundo natin yung mga taong yan. Pero siguraduhin natin na ayos tayo. Mamaya, kaya naman hindi makipagmabutihan sa atin yung mga kamag-anak, kakilala natin, dahil hindi tayo nag-uugali talaga ng tama. Amen? Lahat ng mabait, magsabing amen? O hindi kayo mahirap kasama. Pero yung mga masungit, yung mga mayroong mga mahirap kasama. Bubulong-bulungan yung mga mahirap kasama. Bago. Magbago ng pag-iisip. Bakit kaya ako? Ang tingin nila sa akin, masungit. Ano kaya dapat kong baguhin? Saan ako pwedeng magsimula? Ha? Hindi alam? Ganun. Ano mga tao hindi alam ang sungit sila? Sabagay, yung mayabang, hindi niya alam yung mayabang ko. Alam na ng lahat, siya na lang ang hindi nakakalam na mayabang siya. Hindi yun talagang mayabang. Siya, pastor ko, siya na lang ang hindi nakakalam na mayabang siya. Ang tingin niya sa sarili niya, magaling siya. Hindi siya mayabang. Pero lahat nayayabangan sa kanya. Pero hanggang maaari, dahil ang sabi ko sa Hebreo 12:14, panatilihin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang kabanalan na kung wala ito, hindi natin makikita ang ating Panginoon. Peace with all men. Kaya mga kapatid, peace. Peace. Ma'am, mga adik, peace. Kapayapaan sa lahat ng tao, dumating ang ating Panginoon, di ba? Tapos, pinanganak siya. Bati kasi yan ng mga anghel doon sa mga pastor eh. Sabi ng mga, magdi-December na, mag-broke out na naman yan salita ngayon, peace to all men. Mga anghel ang may sabi niyan. Ngayon doon mga adik, hindi man mga anghel. Peace, peace din, peace. Peace man, peace. Pero mga mananampalataya dapat talaga mayroon tayong kapayapaan sa lahat ng tao. Kung ayaw nila makipagkasundo sa atin, at least hindi tayo galit sa kanila. Ang prinsipyo ko, pag hindi yan natin madala sa bilang kapatiran, ang mahalaga kaibigan natin sila. Yun lang naman eh. Hindi naman lahat ng tao madala kagad natin sa pananampalataya. Pero ang maganda niyan, kaibigan mo, malaki ang chance na maisama mo. Oh, ito may mga
ginagawa tayo rito. Halimbawa yung evangelism na ano na yan. O pwede ka ba namin anyayahan? Pre, mayroon kaming event sa simbahan. Pwede ka naman anyayahan. Ano ba yun? Yan ang ating isusuot. Amerikana. Ganun lang yung style yun. Tapos yun pala, naging paraan. Kasi ilan ang ginawa yan dito eh. Mga natutuwa ko. Tulad niya, may mga kapatiran dito, kasama nila sa trabaho, dinadala nila rito. Bandang huli, nagiging mananampalataya. Kaklase. Ikaw, ba't sino nag-invite sa'yo? Si Kuya Christian. Estudyante ko eh, doon sa dinudutihan ni Brother Christian, in-invite ka niya. Ikaw nag-invite sa sarili mo. Hindi, ikaw ang nag-volunteer na sasama. Taong ganun, di ba? At least may pusti doon naman na ng palataya eh. Kita mo yan? I-open lang natin ang ating sarili. Lord, gamitin mo ako. Gawin mo akong kasangkapan. Iisip nga ako ng isang araw mga kapatid eh, kasi mag-inisip na naman yung bagong training ng mga gustong maging mga manggagawa. Iisip ako ng magandang title. Kasi yung mga estudyante natin, saan gagamitin yung mga manggagawa natin kasama rito. So, magkaroon tayo ng panibagong mga pagsasanay sa mga gustong maging kamanggagawa ng ating Panginoon. Sino mga gustong ganyan? Maging manggagawa ng ating Panginoon. Taas ang kamay. Hindi natin, huwag kayong malis sa trabaho nyo. Diyan kayo sa trabaho nyo. Kasi diyan sa trabaho nyo, pwede kayo maging manggagawa dyan. Manatili kayo dyan. Ang negosyo ninyo, huwag kayong malis sa negosyo nyo. Dahil potensyal kang magiging kasangkapan ng Panginoon dyan. Kung ano man ang field mo, huwag natin silang tanggalin. Gawin lamang natin, tulungan natin sila kung anong kailangan natin may tulong sa kanila. Amen! Praise God. Naisip ko, title ng program ay ano ba yun? Kalimutan ko. Kalimutan ko. Sayang. Ganda yun. Saka na lang, naisip ko rin yan. Ngayon, ito pa. Diba? Idalangin ninyo ang mga umusig sa inyo bago kaisipan yan. Pag ikaw ay hindi mananampalataya, mag-ingat ka na umusig-usigin ng isang tao. Baka hindi ka sisikatan ng araw. Pero dito, idalangin ninyo ang mga umusig sa inyo. Idalangin ang tamaan ng kidlat. Gawain ng mga hindi mananampalataya. Sana madiskarga. Yung word na sana, yan ang simpleng panalangin. Sana masagasaan ka. Sana makagat ka ng aso. Sana mapaka ka ng liparte. Ganun. Yun ay masamang panalangin. Laban sa kapwa. Pero pag ikaw ay binago na ang iyong isip, iba na mga kapatid, idalangin mo yung mga umuusig sa'yo. Dalangin na pagpalain. At huwag sumpain. Ang hirap idalangin. Yung taong nang bubuisit sa'yo. Patapos idalangin, Lord, pagpalain mo. Pero Panginoon, papalain eh. Ang aatat sa akin palagi yan. So, kung hindi mo makuha, idalangin ng ganon, ganito na lang, Panginoon, please. Alam mo itong tao ito, talagang hindi maganda ang kalooban sa akin. Palagi akong tinitira nito. Palagi akong binubuli nito. Pinag-iinitan ako nito palagi. Baguhin mo nga yan. Kung hindi madala sa ganong panalangin, baguhin mo ang panalangin. Sabihin mo, Panginoon, baguhin mo ako. Amen? Kasi minsan nag-i-expect tayo na magbago yung tao. Hindi nagbabago hanggang sa mainis tayo. Hindi tayo lang, Lord, baguhin mo ako na hindi na ako mainis sa Kanya. Hindi mas mabuti yun. Bahala siya. Mag-atat siya na mag-atat. Mainis yan, walang mangyayari. At least tayo, hindi na tayo naapektuhan. Kasi pag hindi mo kayang baguhin ng isang tao, baka tayo ang kailangan magbago.
naranasan nyo yan? Apektuhan kayo, may mga tao talaga na ito naman, ang ano dito, ang idea rito yung umuusig dahil sa pananampalataya. Sino sa inyo ang nakaranas dito na kayo ay inusig dahil sa pananampalataya? Inusig. Kasi malalim na salitang Tagalog. Ibig sabihin, nung ikaw ay naging mananampalataya, pinagalitan ka, pinagbawalan ka, pinagsalitaan ka ng hindi maganda. Sino nakaranas niyan? No. Ayan, si Perlin, nakaranas ka pala niyan, ha? O, si Ate Susan, nakaranas. Sino pa nakaranas ng ganyan? O. Ngayon, hindi pa rin matapos yan? Mayroon pa rin ba mga ganyan? Oo. Ano lang yan? For a season lang yan. Hindi man panghabang buhay yan. Maniwala naman ako. Mula nang mananampalataya ka, 20 taon na nakaraan. Yung mga asar sa'yo, nang-aasar pa rin. Buhay pa! Hindi pa ba namatay yan sa asar din na hindi siya pinapansin? Hindi pa ba nagbago yan? Dalangin natin yan. Mga minamahal, huwag kayong maghigante. Ipaubayan nyo sa Diyos. Bagong kaisipan yan. Amen. Praise the Lord. Ipaubayan natin sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihigante, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung ikaw ay pinagmamalupitan, ang dahilan ang iyong pananampalataya, humanda iyong nang mamalupit sa iyo. Dahil ang Diyos ang kinakalaban niya. Yun ang nangyari sa kay Apostol Pablo eh. Kinalaban niya yung mga mananampalataya. Sino ang tumapat sa kanya? Ang Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon sa kanya, bakit mo ako pinag-uusig? Oh. Pinersonal ng Panginoon. Samantalang ang inuusig niya ay yung mga kapatiran. Pero nung iningkwentro siya ng Panginoon, sabi sa kanya, ba't ba inuusig mo ako? Mahihirapan ka, sabi ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan mo, okay, gumante. Siya ang gaganti. Ipaubaya natin sa Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya, kung nagutom ang iyong kaaway, ito pala magandang prayer. Yung mga umaaway sa atin, na sana sila ay magutom at lumapit sa atin. Lord, hindi talaga titigil yan habang yan ay sagana. Sana magutom yan, Panginoon, para matulungan ko. Pag mauhaw, painumin, sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Yung palang taong inaaway niya sa bandang huli, yun din yung tutulong sa kanya. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Magandang patotoo yan. Yung mga umuusig sa bandang huli ay siya rin lumalapit dahil humingi ng tawad, humingi ng tulong. Huwag ninyong gantihan ang masama, kundi, ang sabi dito, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Hello, mga bagong kaisipan, hindi po masama ang pwedeng pangontra sa masama. Ang pangontra sa masama, kabutihan. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, ang sabi niya, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Hindi po niya, mga kapatid, hinikayat ang mga Israelitang lumaban tayo, makipagpatayan tayo, makipaggera tayo. Ano bang pakinabang mo sa kalayaan kung patay ka na? Amen? Wala na. Pero ang sabi ng Panginoon, ibigin niyo yung mga kaaway. Pag kayo sampalin sa kabila, pasampal pa kayo sa kabila. Kung hindi pa kontento, kabila pa uli. Dagdag ko na yun. Para bigyan mo siya ng kuwan. Kung yan ang kanyang kasiyahan, hayaan mo. Oh. Kung kunin yung isang palaban, ibigay mo. Sobrang pagpaparaya. Yun ang gusto ituro ng ating Panginoon. Wala kang talo doon. Amen? Sabi doon, mayroong dalawang mongha. Nung naburyong, kasi wala pang mga gadget noon, kung bawal ata sa mga gadget eh. Tayo may gagawa ng katuwaan ng isang mongha. Ito, meron dito isang bato. Pag-awayan natin ito, iba-iba naman ang buhay natin.
Sabi nung isa, akin ito. Tapos, ipaglaban mo na sa'yo. Eh, yung mga mongha, isa sa mga doktrina niyan, kapayapaan din. Pag-iibigan bilang mga mong. Eh, nung sinabi siya, o sige, umpisa na natin. Sabi niya, akin ito. Sabi nung isa, sige, yun na. Ako. Walang gulo. Nagparaya na yung isa eh. Pero hindi naman pwede yan. Sasabihin, ay, akin yan sa akin yan. Eh, dito nakatunghayan sa bakod ko eh. Akin yan. Yung puno nandito sa akin eh. Akin yan. Bumagyo, natumba, napunta doon sa bakod mo. Akin yan. Dito natumba eh. Parang yung mga yero nagliliparan. Diba? Pagkatapos ng bagyo, kanya-kanyang pulot. Kaya napag-usapan namin dun sa Candelaria, dapat pala yung mga yero na yan, may tatak. Kung kanino talaga yan. Kabilaan ng tatak. Freddy Lagong Bayan. Eh napunta doon sa ibang bayan. Eh may pangalan. Sabihin mo, yan o, matatatak na yung pangalan ko yun. Kasi ganun na nangyayari. Hindi po pangontra sa masama ang masama, kundi sa biblical formula, kabutihan po ang panlaban sa kasamaan. Amen. Praise God. Lapit na. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Bagong kaisipan, mga kaibigan. Eh, ang mga taong walang ganyang klase kaisipan, gustong-gusto ang kasamaan. Amen. Kahapon, nakarinig na naman ako. Bumanat naman yung lalakas ng andar, ng motor. Doon sa amin, yung kalsada doon ng exit, may sumpong dyan na kahit mga kutsi sa gabi. Doon napunta yung mga kwan. Open muffler. Sabi ko, ano na yung kasiyahan ng mga yan? Ano gusto nilang, anong nahihita nilang kasiyahan doon? Na marinig nila na napakalakas ng andar ng kanilang mga sasakyan. Yun lang. Tapos yun na. Ito yung mga tao talagang hindi marunong mag-isip sa kapakanan ng kapwa. Ay, pasensya na kayo ha, yung mga nakakarinig sa akin ng ganyan. Pero sabi ko, ano yung kasiyahan nila dyan? Kung sila kaya ay tulog, pagkatapos bigla kang tatapak doon sa bahay nila, bibiritan mo ng ganyan. Matutuwa kaya? Ha? Hintayin mo na makatulog. Pagkatapos, yung motor mo, tanggalan mo ng tambutso. Tingnan mo kung anong reaction. Tumapak ka sa bahay, biritan mo na yan. Matutuwa kayo? Lalabas yan. Ano ba? Lakas mo na. Like that, I like that. Ano yun? Dumadagundong. Gumagawa ng bagay na ayaw din nilang gawin sa kanila. Hindi talaga biblical. Praise the Lord. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Ito nandun sa kasunod na chapter, ginamit ko rin ito kanina. Ano yung buhay na marangal? Mamuhay tayo ng marangal. Gaya ng paglakad sa liwanag, hindi sa kalayawan, paglalasing, kalaswaan, kahalayan, away at pagsisilos. Yung ganyang klaseng buhay ay buhay ng mga makasalanan at hindi mananampalataya. Hindi po yan ang buhay na marangal. Amen? Pero sa mga mananampalataya, mayroon mamuhay tayo ng marangal. Anong buhay na marangal? Yung hindi gumagawa niya. Praise the Lord. At sa bandang huli, alam ko ito na yung huli, magpakasipag kayo. At buong pusong maglingkod sa Panginoon. Ayun. Yan yung mga bago na ang kaisipan ng mga kapatid. Kasi dati, masipag tayo pagdating sa mga ganito. Sinong sipag dati sa kalayawan? Mahilig sa kalayawan. Sino mga mahilig niyan? Ba si Ate Lenny,
Bakit? Ano ba kinahiligan mo? Sayawan? Ano? Kasi dati kinahiligan ko, sayawan. Sino ang iba dyan? Kasi pantay niyan. Tamad na tamad sa bahay, pero kapitin mo sa pasyalan. Dating sa bahay, galing sa pasyalan, excited na excited, kahit ilang oras yan. Tapos pagdating sa bahay, biglang natamlay. Di ba mayroong gano'n? Amen? Tapos, pagkikiusapan ng magulang, ito na naman si Pastor, nagsimula na naman. Usapan naman, pwede bang ano? Pakigawa nito. Opo. Bigat na bigat ng katawan. Maya-maya, malaman-laman mo, tulog. Ang magulang, palaging nilulunok. Ang magulang ay palaging nilulunok ang sama ng loob. Ganun na lang mangyari. Alam naman paluin ng tulog. Pero ito, mamaya may ka-text. Nung ka-text ay parang akala mo'y nanginginig. Excited na excited. Tapos na punta mo na ako doon na, ganito. Biglang sumigla. Pag uwi ng bahay, tamlay na naman. Ito na kaya patirahin yan. Natin ako. Awag ang mga kabarkada, ang bilis, ang liksi. Pag tinawag ng magulang, ano po yan? Antok pa ako eh. Ukumot-umot. Mag-iba at magbago ng kaisipan. Tonto ang mga magulang sa kanyang panangaral. Amen. Sa ganitong paraan lang sila nakakaganti. Sa loob-loob nila, sige pa, pastor, mga isang oras pa. Ayoko na. Ito pa, yung mga bisyosong tao, pagdating sa lasingan, kahit magdamag, masipag sa ganyan, masipag, lasing. Naawa ako sa mga taong ganyan, lalo tigit yung mabibigat ang trabaho, kargador, construction, nasa pier. Kita mo yung mga tao doon sa pier. Kasi noong mga wala pang gawain doon, tatambay ako doon sa pier. Bigat ng mga isda na yun, nasa ahok. Tapos pagdating ng gabi, kumita ng konti, Pastor Darrell, mag-iinom man. Parang walang kapaguran. Construction worker, hataw ng trabaho. Tapos, overtime. Overtime tayo para may dagdag kita. Pag-iinom din lang naman. Naawa ako sa kanila. Hindi tatagal ang katawan ng ito. Tumagal din. Yung nakakaawa, di ba? Sipag. Pagdating sa paglalasin ng sipag. Kalaswaan. Halayan. At mayroon din masipag makipag-away. Parang hindi masaya na walang away. Kaya gagawa ng dahilan para magkaroon ng away. May mga tao hindi napapagod sa kaaway. Maya mabalitaan mo. Maya dinala na naman sa barangay. Hindi na napagod sa kaaway ng tao. Kapag hinahanap-hanap na ng kanyang katawan. Pag wala ng kaaway, pupunta sa kapitbahay, simple, magpapakita, namimitas ng halaman ng kapitbahay. Inangunguha ng halaman nila. Kung may away naman, masaya naman siya, dagdagan naman. Ano na yan? Yung iba, mga masipag din magsilos. Amen? Pero actually yan, sabi ko nga kanina ng umaga, yan ay inggit. Hindi yan basta silos. Inggit yan. Hello? Mga mainggitin, hindi nyo tatanggapin ang para sa inyo. Dahil gustong-gusto nyo yung nasa iba. Hintayin nyo yung para sa inyo. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Anong verse ba yan? Sa 37, verse 4.
Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang mga gusto mo. Amen. Huwag mo kainitan. Para sa iba ay para sa iba. Mas the best yung para sa iyo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi nila, ikaw magkakaroon ka rin ng ganyang sasakyan. Mas bago ang sa akin yan. So kung masipag tayo sa mga bagay na yun noon na hindi pa binago ang ating buhay at pagkatao, ngayon, magpakasipag tayo at buong puso maglingkod sa ating Panginoon. Saan ba ang gawain? Saan ang gawain? Sama ang lahat. Amen. Pati pagsagot ng amen, walang kasipag-sipag. Excited magpakita ka sa Panginoon na ngayon, masaya ka na naglilingkod ka sa ating Panginoon. Lord, dami itong tinambak sa aking gawain na. Ano magkagawin ko rito? Sige, mag-pray ka lang sa Panginoon. Kausapin mo siya. Ano ba itong gagawin ko rito, Panginoon? Ang Diyos magbibigay siya ng idea. Ang Diyos magbibigay siya ng isipan. Dahil ang Diyos natutuwa sa kalooban mo. Lord, may gawain ka ng alas 5. Mukhang hindi matatapos ito ng alas 5. Ayan mo, igagayad ka ng Panginoon. Mayroong pamamaraan ng Panginoon dyan. Ang Diyos ay nakakagawa ng paraan ng mga kapatid. Amen? Bigla na lamang yung nanay mo hindi pa mananampalatay. Tatay mo, ito, gawin mo ito. Hindi gawain mo maya. Kung nagpapaalam ka nga, pagtulog ka na pupunta ka naman doon. Ilang oras ka naman doon. Ilang oras ka naman babalik. Mga ganyan style. Tapos, ito pa ang check mo niya. Kung kailan may gawain, saka ka bibigyan ng gagawin din sa bahay na tatamaan yung oras. Yung mag-pray ka sa Panginoon. Tapos ang Diyos ay kikilos dun sa tatay mo. Maya-maya, isang oras o 30 minutes bago yung schedule sa church o saan man yung fellowship na yan, biglang dadating ang tatay mo. Sabihin sa'yo, ako nang gagawa niyan. May gagawin ka pa ata. Mga ganang style. Kaya sasabihin mo naman, sige tayo, tatapusin ko na ito. Hindi yan, huwag matigas sa ulo. Ako na yan. Hindi sa tatay ko. Ano nakain ng tatay ko? Walang nakain yan. Ang Diyos ang kumilo sa tatay mo. Praise God. Dahil nakita ng Panginoon ang kalooban mo. Pero yung iba, makakita lang ng kunting dahilan. Yes. Titik sa God. Hindi ako makarating kasi meron pa akong tatapusin. Yeah. Sabihin naman Panginoon, walang pagpupursige. Nakawalang ka na. Amen? Tapos pagdating ng kailangan, Lord, please, Lord, please. Sabihin naman ng Panginoon, please, please. Sumunod ka sa akin, please. Kasi hindi ako natutuwang magbigay sa iyo dahil hindi ka marunong sumunod. Please. Please God. Hindi praise God, ha? Please God. Bayang matuwa sa atin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Alisin na ninyo sa inyong kaisipan niya na parang ang Diyos inangangagaw ng oras sa atin. Huwag mo isipin yan. Baguhin natin ating kaisipan. Kasi hindi naman totoo yan eh. Sino ba dito ang pinaglilingkod ng Panginoon ng 24/7? Wala naman na. Patumpik-tumpik na lang yung oras natin kung tutuusin eh. Hello? Kahit yung mga nagsasabing worker, kaya nga nung yung na panahong nakaraan eh, sabi ko magtinda kayo sa umaga. Wala naman kayo gawain sa umaga eh, para kumita kayo. Kalimitan naman ang gawain eh, hapon. O di kayo, isang beses lang sa isang araw. Sabi ko, kaunti naman yun. Yung sideline. Hindi naman ganun ka, anong Panginoon na nire-require tayo ng napakalaking oras. Hello? Ay yung iba, commitment ninyo ay isang beses lamang isang linggo. Linggo lamang kayong dadalo. Sikapin ninyo na mapulfill ninyo yung commitment na yan. Isang beses na nga lang isang linggo eh. Pagkatapos, mamimintis mo pa. Gawan mo na ng paraan yan.
Yung iba nga, ilang beses yan isang linggo na i-engage sa gawain. Kasi maliban sa linggo, mayroon pang group prayer meeting, mayroon pang department meeting. Minsan mag-aayaan pa, magbabanding ang mga kapatiran. Kasama counted lahat yan sa pagkakapatiran eh. Yung iba, ang inyong availability ngayon at commitment, minsan lang talaga isang linggo. Pangatawanan nyo na yan. Na huwag kayo magliban dyan. Amen. Sabihin naman ng Panginoon, yan na nga lang tayo, yan na nga lang makadalo. Hindi pa dumalo. Okay lang ba kayo dyan? Sabihin niyo sa iba, magpakasipag tayo. Pakasipag tayo. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ang sabi doon? Mga kapatid, kayo ay hindi ko rin makakaalala. Pagkasipag sa gawain, dahil alam ninyo na ang inyong mga ginagawa ay hindi walang kabuluhan sa ating Panginoon. Kasipag. So natutuwa ako yung mga very supportive na mga magulang, na mga kapamilya, at sila pang nagpapaalala minsan ko, di ba meron kayong schedule ngayon? Lalaba yung nanay, tambak ng labahin. Kung ba't natatambak yung labahin na yun? Kasi minsan lang maglaba, tapos ang bilis magbihis. Pero tatambak, daming labahin. Babanat si Mr. ngayon. Iwanan mo na nga yan. Di ba meron kayong activity ngayon? Ako na magtutuloy niyan. Kabait na asawa. Pero nakakatuwa, di ba? Isang pamilya, mga mananampalataya, very supportive pagdating sa pananampalataya. Amen? Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Maglingkod tayo ng buong puso sa ating Panginoon mga kapatid. Mas masaya ang maglingkod sa ating Panginoon. Mag-iba tayo at magbago tayo ng kaisipan. Purihin natin ang Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. At salamat sa pagkakataon na binigay mo sa bawat isa para po kami, Panginoon, ay maging kabahagi ng iyong katawan. At ang iba po sa amin ay nandiyan pa rin sa proseso, Panginoon. May mga considerations pa rin. At Lord, I pray na ito po'y malubos na mapagtagumpayan ng bawat isa to the point, Panginoon, na maramdaman na namin ang kagalakan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, at ito'y magiging bahagi na ng aming buhay, bagong buhay, Panginoon, bilang lingkod mo, O Diyos. Salamat po sa iyo at please, Panginoon, i-remind mo po kami, sawayin mo kami kung minsan ay nagugumo na kami sa ibang kaabalahan na naisasacrifice namin, Panginoon, ang mahalagang pagkakataon sa iyong gawain. Please, Lord, gawin niyo po yan, Panginoon. Purihin ka at ito ba aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God.